Madedeport at posible ring ma-blacklist ang 37 Chinese na nahuli kamakailan sa isang subdibisyon sa Parañaque. Ito'y matapos mabistong nagtayo sila ng mga negosyo sa loob ng subdibisyon ng walang permit. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pinasok ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang ilang establishmentong yan sa loob ng multinational village sa Parañaque kahapon. Ang kanilang pakay, mga banyagang may mga kahina-hinalang aktibidad sa loob ng village. 37 Chinese ang dinampot ng BI. Wala silang maipakitang kaukulang dokumento sa mga negosyong itinayo nila sa loob ng village. Ikinasa ang raid matapos ilapit ni Senator Raffy Tulfo sa BI ang sumbong ng ilang concerned homeowner ng naturang village. Most of these people, walang dokumento, walang maipakitang dokumenta at all. Nothing. Hingan sila ng passport, wala. ID, wala. Wala. So, anong ginagawa nila dito at paano sila kapasok? Pangalawa, may mga nakapagpakita naman ng dokumento, working permit. Pero yung working permit nila, hindi tumutugma doon sa nakalagay sa papeles. Tingin ni Tulfo, pinapasok na ng mga illegal na pogo ang mga village at high-end subdivision sa bansa. Meron din mga nagrerenta dyan, mga Chinese nationals. Pag sila sa mga exclusive subdivision, hindi sila basta-basta masita. Pag humingi sila ng warrant of search warrant sa korte, mahirapan, hindi basta-basta kasi exclusive yan. Ikinatuwa naman ng ilang homeowner ang pagdampot sa mga illegal na Chinese sa kanilang lugar. Pero sana raw, hindi magtapos dito ang investigasyon at pagbabantay. We're not against the Chinese per se. It's just that we want to have that peace of mind that the people living, the Chinese people staying in our village are legit or legal aliens. Ang tanong namin, how many more of these undocumented and illegal Chinese nationals are staying in our village? Feeling po namin, meron pa sa mga, houses and all. Hindi pa po na-check. Kasunod niya, naghain ng resolusyon si Senator Tulfo para imbestigahan ito sa Senado. Kailangan daw alamin kung lehitimo ang mga ginagamit na dokumento ng mga Chinese para makapagparehistro ng negosyo at makapagpagawa ng mga bahay doon. Baka raw kasi gumagamit sila ng mga bogus na pangalan. Ang kinakatakutan ko rin kasi ay yung issue sa national security. Pag hindi natin naagapan na yung mga Chinese na nakapasok ng left and right at nakakuha ng dokumento. Take for example, si Alice Go. Diba? Na naging mayor. Now, kung itong isa tulad ni Alice Go na naging mayor from nowhere, pwedeng gawin ng iba. Sa ngayon, dinala na ang mga naarestong Chinese sa jail facility ng BI sa Taguig. Nahaharap sila sa deportation case dahil sa pagtatrabaho sa bansa na walang working permit. Once po matapos ang deportation case against them, they will be deported and blacklisted po, meaning hindi na natin sila papayagan na pumasok po muli ng bansa. Pinag-aaralan din ng BI ang pwedeng isampang kaso laban sa mga may-ari ng mga establishmento kung nasaan ang mga Chinese. That is already considered harboring illegal aliens dahil sila po ay ini-employ nila ang mga foreign nationals na wala pong kaukulang dokumento. Ito po ay liable by law. Hinikayat naman ng ahensya ang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan kung may kahina-hinalang aktibidad ang foreign nationals sa kanilang lugar para agad maimbestigahan at maipa-deport. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.